State of the Nation. Inirereklamo ang isang two-star general matapos manong pagsamantalahan ang dalawang sundalo. Nangyari ang umano'y pang-aabuso sa loob ng San Fernando Air Base sa Lipa, Batangas. Sa kuha ng CCTV noong January 29, bumaba mula sa van ng mga sundalong galing sa inuman. Kasama ang inirereklamong general na kinailangan pang alalayan papunta sa kanyang quarters. Makalipas ang ilang oras, nakita ang dalawang lalaking sundalo na nag-iiyakan na. Pinagsamantalahan daw sila ng general. Base sa salaysay ng mga sundalong hiniling na huwag munang pangalanan, pinatulog daw sila sa kwarto ng general na nung una raw ay akala nila'y nagbibiro lang. Dito na raw nangyari ang umano'y pagsasamantala. Lingid sa kaalaman ng general, kumuha ng video at audio ang isa sa mga sundalo na bahagi ngayon ng kanilang ebidensya. Naghainan sila ng reklamong rape through sexual assault at attempted rape through sexual assault. Inalis na sa pwesto ang nasa restrictive custody ng Philippine Air Force ang general. Pero itinatanggi niya ang mga aligasyon. Iniimbestigahan ng AFP ang insidente at hawak ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner ang initial findings. Yung pong ating accused will face trial under Articles of War 96, no? Ito pong conduct unbecoming of an officer and a gentleman, and 97, conduct prejudicial to good order and military discipline. Zero tolerance po tayo for any form of misconduct such as this po. Wala naman silang ibang gustong makamtan kundi yung hustisya. Naniniwala sila na kahit gaano pang kataas, kahit gaano pang kakapangyarihan yung mga nang abuso sa kanila, kahit two-star general pa yan. Hiniling ng isang animal welfare group sa Marikina LGU na ipasara ang isang dog training facility doon. Yan ay matapos mamatay habang nasa pangangalaga ng pasilidad ang dalawang aso. May report si Katrina Son. Viral ngayon ang social media posts ng fur parents na sina Carla at Sandy kung saan sinabi nilang namatay ang kanilang mga alagang aso habang nasa pangangalaga ng isang dog training facility. February nang ipatrain ni Carla ang kanyang mga alaga. March naman ang sa dalawang standard poodle ni Sandy. Pinatrain po namin yung aso para po sana matuto magpa-potty train at saka po sana po matuto ng mga konting tricks. Nahanap po namin 2 buwan ang dog obedience training. Kailangan daw iwan sa training facility ang mga alaga. Pwede silang dalawin 1 beses kada linggo. Nung una, nag-a-update sa kanila ang may-ari ng facility. Kalaunan, nahirapan na silang makahingi ng impormasyon. Hanggang nalaman lang po namin, naka 2 weeks na po siguro. Doon po namin nalaman na nilipat niya po yung aso namin sa Los Baños nang hindi po sa amin sinasabi. Ang training hanggang April 20 lang dapat sa mga aso ni Carla at hanggang May 6 ang kay Sandy. Pero panay raw ang hiling ng extension ng may-ari ng pasilidad. Pinuntahan din daw ng may-ari ng pasilidad si Sandy. Sinabi sa kanya na patay na ang isa sa kanyang alaga. Tinanong po namin siya na bakit ngayon mo lang sinabi. Ilang days na pala patay. Wala siyang masabi na hindi na po masagot. Rason. Puro sorry lang po yung sorry sinasabi lang po ma'am, niya yung tao ko po kasi. Ganun lang lagi niyang sinasabi. Nilibing na po namin ng tauhan ko po yung mga aso kasi takot na takot daw po siya. Hindi niya daw po alam kung anong gagawin. Nalaman din ni Carla na namatay ang isa rin sa mga alaga niya. Pumunta po siya sa bahay and sinabi po niya yun nung May 17 na po. And then sinasabi niya po na May 12 daw po namatay yung aso. Namatay raw sila sa heat stroke. Pero hindi naniwala sina Carla at Sandy. Hindi po siya mukhang heat stroke kasi eh. madugo po yung ulo. Wala na siyang snout. Hindi mo na makita yung ulo ng aso. Kinondena ng Philippine Animal Welfare Society o PAWS ang sinapit ng mga aso. Ito pang mga actual acts of torture or cruelty, they are already additional violations, and we are in touch with the owner of the dog. We are trying to convince her to submit the affidavit as soon as possible so that we can file the charges. Ayon sa Animal Kingdom Foundation o AKF, may tuturing na red flag kung pinapaiwan ng mga asong tinitrain. Dapat daw kasama ang owner para alam mismo kung paano i-execute ang mga command. Masakit din po, I think, when we heard about the narrative, kung paano nangyari yon, mas shocking, kasi hindi siya
basta-bastang facility, it's an animal facility, actually it's a training facility. Nakausap daw ng POS ang Bureau of Animal Industry na saklaw ang mga pet training facility at nadiskubre nila. Hindi sila registered with the Bureau of Animal Industry. So technically, they are already in violation of the Animal Welfare Act. Dahil dito, hiniling ng POS sa Marikina LGU na agad ipasara ang naturang facility. Planong maghain ng reklamo sina Carla at Sandy kaugnay sa sinapit ng kanilang mga alaga. Sinubukan naming kuhanin ang panig ng training facility pero sarado ito at hindi rin sinasagot ang aming tawag. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi doktor kundi isang kumadrona o midwife ang nagtuli sa 10 taong gulang na bata na kalaunay namatay sa Tondo, Maynila. Dati na rin siyang naaresto dahil din sa pagpapanggap bilang doktor. May report si Jomer Apresto. March 2023, nang arestuhin sa lying-in clinic na ito sa Tondo, Maynila, ang babaeng senior citizen na nagpapatakbo ng clinic at nagpapakilala pa raw na doktor. Ang gamit niya, pangalan at license number ng isang lehitimong doktor na dati na raw niyang nakatrabaho. Mahigit 20 taon na ang nakakaraan. Sabi ng barangay, nakapagpiyansa noon ng sospek na isang totoong midwife o kumadrona. Kamakailan, nagpakilala ulit siya bilang doktor sa isang lying-in clinic. Siya ang tumuli sa 10 taong gulang na si McNathan Aquin nitong Sabado na namatay kalaunan. Ayon sa barangay, walang permit ang clinic. Walang request, so ang alam namin hindi siya nag-ooperate. Ang alam namin, licensed midwife siya. Pero doktor hindi. Ayon naman kay Marjorie, nanay ng nasawing bata, sa online niya natuklasan ng clinic dahil assistant daw doon ng isa sa kanya mga kakilala. Ang sabi pa nga raw sa kanya, 3 na ang natuli sa clinic noong araw na yon. 1,200 pesos lang daw ang bayad, kaya napapayag si Marjorie. Bago tuliin, tinurukan daw ng anesthesia ang kanyang anak na ayon sa assistant sa clinic ay nasa 20cc ang dosage. Pero ilang minuto matapos matuli, napansin ni Marjorie ang panginginig ng anak. Napatagal pa po doon dahil ang sabi po sa akin ng doktor, normal lang daw po yung kasi groggy. Pinakikita ko na po nangingitim yung anak ko, yun na po. Tinakbo na po namin ang kalipin sa ospital. Tapos ayun na po, dead on arrival na po. Kasunod dito, agad nilang ipinablatter ang babaeng nagtuli sa anak. Nang dalhin sa MPD, pinauwi rin ng suspect dahil kailangan pa raw i-autopsy ang bata para malaman ang sanhi ng pagkamatay. Hindi ko pa po alam kung ipapa-double autopsy ko po para po kasing naawa na po ako sa anak ko eh. Sobrang bata po na anak ko eh. Para mamatay na dahil lang sa ganyan eh. Sobrang sakit po sa akin. Panganay ko po yan eh. Hindi ko po talaga siya mapapatawad. Sinusubukan pa rin namin makuha ang panig ng nagtuli sa bata. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. 2 rider ang patay sa magkahiwalay na aksidente. Ang isa, nabagsakan ng poste sa Negros Occidental. Yan at iba pang disgrasya sa kalsada sa report ni Mark Salazar. Dire-diretsong pumasok sa main road sa Banga, Aklan ang motorsiklong yan at sumalpok sa patrol car. Sumemplang ang motorsiklo, dead on arrival sa ospital ang rider. Nagkaareglo na ang tauhan ng PNP na nagmamaneho sa patrol car at ang kaanak ng biktima. Sa Cadiz, Negros Occidental, napadaan lang ang rider na yan nang mabagsakan ng poste ng kuryente. Dead on arrival siya sa ospital. Ayon sa Northern Negros Electric Cooperative, isang truck mixer ang sumabit sa kable ng poste, kaya ito bumagsak. Nagdulot din ito ng brownout pero agad namang naibalik ang kuryente. Sa Santa Ilocos Sur, bigla namang napunta sa linya ng truck ang kotseng yan, kaya nagsalpukan ng dalawa. Sa lakas ng banggaan na UP ang harapan ng mga sasakyan. Isinugod sa ospital ang driver ng kotse at kanyang misis na parehong bahagyang nasugatan. Batay sa investigasyon, madulas ang kalsada dahil sa pag-ulan. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagpatuli na, nagkapera pa ang ilang lalaki sa Lapu-Lapu City, Cebu. Unang nabigyan ng 10,000 pesos ang 27 years old na lalaki sa libreng operasyon tuli ng lokal na pamahalaan.
May isa pa raw na agad nagpunta para magpatuli nang malamang may cash incentive na matatanggap. Layo ng LGU na mahikayat ang mga lalaking may edad na para magpatuli na rin. 10,000 pesos kung nasa edad 20 pataas at 20,000 pesos naman para sa edad 60 o mga senior citizen. Barbie Fortesa at David Licauco, may nakakakilig na treat sa Barda fans. Yung love language na nare-receive ko galing sa kanya, mas words of affirmation, acts of service, gift-giving, halos lahat naman. Ang hinihintay ko na lang talaga yung physical touch. Meron physical touch na? Oo. Nag-hug. At nag-hug. Tsaka alalay, di ba? Oo, tsaka words of affirmation din. Oo, ito. Sabi mo, ang galing ko, congrats sa ganito. Yeah. Ang cute mo. Ex-PBB housemate Josh Ford aminadong hindi pa naka-move on sa nangyaring aksidente. Kasama ang 3 kaibigan, 2 taon na ang nakakaraan kung saan siya lang ang nabuhay. I was probably like bedridden for like a month. Oh, we didn't know that. I was like, yeah, I couldn't process things at the start. You were so young then. After 2 weeks, yeah, it was 2 years ago, so it was still heavy. Still heavy with me. You can never move on. At ngayong nasa outside world na siya, posible raw siyang mapanood muli sa Kapuso youth-oriented series na Maka. Kylie Padilla inalala ang matinding pinagdaanan sa panganganak at postpartum sa pangalawang anak. Sa Facebook sinabi ng Encantadia star na nagkakomplikasyon siya sa panganganak kay Axel. Sa tinding araw ng stress, anxiety at body pain, tingin daw niya noon hindi na siya makaka-recover. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nanalasa ang buhawing yan sa Athens, Alabama sa gitna ng severe thunderstorms sa ilang lugar sa Amerika. Sa West Tennessee, makikitang nilipad ang mga debris at bubong pag-touchdown ng isa pang buhawi. Ayon sa Highway Patrol, ang mga debris ay galing sa bubong ng isang pabrika roon. Mabutit nakalikas sa mga residente sa lugar. Mayat-maya rin ang pagkidlat sa Lindsborg, Kansas. Nagdulot ng power outage ang malalakas na ulan at hangin. Wala namang naitalang namatay o nasugatan. Gumuho ang bahagi ng bubong ng isang makasaysayang gusali sa China. Unti-unting nahulog ang tiles hanggang tuluyang gumuho ang bahagi ng Fengyang Drum Tower. Nahulig pa ang ilang bahagi ng bubong sa labas ng pader kaya napatakbo ang ilang tao. Di pa malinaw kung may nasaktan sa insidente. Mahigit 600 taong gulang na ang tower na itinayo noong 1375. Pagkatarik-tarik ng hagdanan sa isang dike sa Cagayan de Oro City na naging extra challenge sa isang napadaang U-scooper. Pero may paliwanag ang DPWH kung bakit ganoon ang naging disenyo nito. Puso na yan sa report ni Oscar Oida. Ika nga, step by the step lang para umangat. Pero kung itong hagdan ang aakyatin, steep naman. Unang hakbang pa lang, sasakses kaya? Tanawa ronong sa katuktok. Parang hiking. Para climbing ang labanan. Sus, hulog matadaan niya. May site visit ang U-scooper na si Sir Tating nang mapansin ang hagdanan. Napagkatuan tuloy nilang subukan ang hatid nitong adventure. Ano siya? No. Ang hagdan sa dike ng Barangay Tablon sa Cagayan de Oro City. Flood control structure sa Umalag River na proyekto ng DPWH Region 10. Pero kung may natuwa, meron ding nabahala. Mukha raw kasi itong delikado, lalo kung mamali ng tapak. Pero ayon sa DPWH 10, hindi pampubliko ang hagdanan.
kundi para lamang sa personnel na magmomonitor sa dike. Hindi rin daw nila napalawak ang hagdanan dahil iniwasan nilang maapektuhan ang kalsada. Gayunman, pag-aaralan daw ng ahensya kung lalagyan ba nila ng signage ang hagdan para ipagpaalam na hindi ito para sa publiko. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.